So, what is up yung mga katropa? It's me, your boy Ben, back it up again in another Thoughts of an episode. Hindi ko pa rin alam kung anong episode na, pero makikita nyo naman dito sa video na to. So, without further ado, syempre ang topic natin ngayon, ang tanong pala natin ngayon is paano kung hadlang sa pagmamahalan yung dalawa is pamilya? Ano yung mga dapat gawin? Ano yung gagawin natin? At syempre, experience na din. Nantuan na rin ang experience, konting bardagulan na lang, pero ngayon is may guest na tayo, gaya ng pinramis ko sa inyo yung mga last episode. Pero alam niyo naman sa Thoughts of Ben, marami man kalokohan, pero meron kayong matutunan. Intro, pasok! Loyal ka dun sa partner mo is hindi mo na kailangan mag-cheat. Kung talagang vlog ba season 4, Thoughts ni Ben, pandemic, way back 2020. Naramdaman ka rin. Sa inyo mga katropa, narinig nyo na naman yung topic natin at yung tanong natin. So yung guest natin ngayon is kilala nyo na naman siya. Kasi nakasama ko siya sa short vlog ng Piña Fest 236. Day 236. Kung kilala nyo siya, eto yung clip. Ako si Josh. First time ko mag-vlog, kaya samahan niyo ako. Tara! Okay! Ayun! Please welcome Josh and Tanya. Let's go, man. What's up? What's up? Magdaya ka muna sa katropa. Introduce mo muna Yo, what's up mga katropa? Gym rat. What's up mga gym rats? Okay. Wow! Eto. So, ayun. So, yung tanong kasi natin ngayon, alam ko naman na na-experience mo to, na-experience ko rin to, at yung experience ko dito is medyo masaya lang na parang na-lose ko yung respect ko towards people. Pero yung sa'yo kasi, kaya mo pang iwasan. Pero, Kaya. ano nga ba? Siyempre, experience mo. Ang experience ko, so ito na yung mga katropa. This, grade 10 na ako ngayon. So, this fourth quarter ata kami nagkakilala during a science competition. Rocket launching siya. Ano yung pataasan? Pataasan, pre! Oo, pataasan ng putok. Ay, What? nasabog akin. Sorry mga katropa. Eto, back to the kwento na tayo. So, eto nga, science competition yung first na nakita, nalabot first date ako sa kanya. So, so ito na yun, ilang 3 and a half days ko siyang hinanap sa Facebook. Tapos may 3 and a half days ko siyang hinanap. 3 and a half days, hinanap ko siya ng buong araw kong hinanap sa FB yun. So, talagang tinamaan ka ni Cupido. Tinamaan talaga, pre, sapul, gitnang-gitna. Tapos, ito na. So, na nga, hinanap ko siya ng 3 and a half days sa Facebook. Tapos, sa second day ko siyang hinahanap, nakita ko na pala siya. Hindi ko lang na-add. Alam niyo bakit? Hindi ko siya namukhaan. Kasi ibang-iba yung mukha niya dati nung grade 9 siya, pati nung ngayon. Maganda siya dati, mas gumanda siya ngayon. Oo, kaya dumoble, no? Dumoble yung ganda niya. Hindi lang parang tumiriple. Tumiriple pare. So, eto na. Eto nang half day ng siguro after class yun eh. Siguro around 1. Natandaan ko 1 ko na siya nakakita. Tapos, inad ko siya midnight na. 6. Tapos, edi inaccept ako. Eto na. May note siya. Hindi ko alam kung ito ba yun. Brown or red. Relax muna sa note. Brown or red. Nasa notes niya sa messenger. Sabi ko, red. Kala ko, Go. ang kala ko, suot damit, ganon. Dress, ganon. Kasi magpo-prom. Prom? Mag-prom, pero hindi na tuloy yung, hindi siya prom, grad ball. Hindi na tuloy yung grad ball namin kasi may sakit yung nag-handle ng NCLT, so kung... Uy, gagi ka, bawal na yun. Yung nag-handle yung advisor nila. So, shoutout kay Sir Paulo Barit, magpagaling ka po, sir. Shoutout sa'yo, sir. Kahit di kita kalala, sir. Shoutout sa'yo, sir. Tama na.
Ang ano pala niya doon, sa buhok niya yung kulay. Sabi ko, ang sabi niya doon, nakapag-red na siya. So, Brown na. brown na. Ano na yan? Brown na. Tapos, siguro, eto na. Ano na tayo ngayon? Fast forward. Eh di, ayun, pinakilala niya ako sa parents niya. Lakaw to. Saglit. So, pinakilala niya ako sa parents niya. Mga ano na kami nun. Month na kami. Month na kami magkausap nun. So, talking stage yun. Talking stage, parang Lagpas na sa friend-friend. knowing. Wala, lagpas na kami sa getting to know each other, yes. Nakakapag-goldingans lang kami. Ayun. No, so, talking stage na. Talking stage na siya. Eh di, ayun. Tapos, may parang siya, sinabi niya sa akin na may sasabihin siya na ganito. Pero hindi ko na pinagpabukas yun eh, kasi gabi niya sinabi sa akin. Overthink talaga ako nun. Tapos, umiyak pa ako talaga. At, umiyak ako pre. Nag-willing na ako. Kasi feeling ko na talaga ayun na yun. Kaya inunahan ko na ng iyak. So, ayun. Pagkatapos niyang sabihin sa akin yun, nag-usap pa kami ng days. Tsaka kami, totalin tumigil talaga. So, ibig sabihin, nasabi nila sa'yo na hindi gusto ni parents. Oo, both. Na maging kayo if ever. If ever talaga, pati na magkausap kami. So, it means yun na, hadlang na ngayon. Hadlang talaga. Pero ano yung na-realize mo na dapat daw? Ang na-realize ko, eto na yon. So, eto pa, dagdag pa sa kwento, sagutin yung tanong niya. So, magkausap ulit kami ngayon. Ano sound? Kasi, ayun naman talaga yung, may sinabi din kasi ako sa sabi ko, pinaalalaan ako kasi syempre, hindi lang naman ako basta kaibigan or parang pinsan ng ambitious lang. Yeah. Kasi turing ko sa kanya kapatid. So, as a nakakatanda older sa kanya, syempre, mas isipin ko yung situation niya, kung saan siya magiging all good. So, sabi ko sa kanya, hindi lang sa kanya naman iikot yung mundo. So, hindi mo pwede kasing malus yung respect mo nang dahil sa love. Kasi yung respect, ayan yung isa sa susi ng magandang pagmamahal. So, ibig sabihin, ang dapat niya lang gawin talaga is ipakita niya dun sa parents ng isa na sincere siya dun sa nararamdaman niya at may consistency siya. Na hindi lang basta talagang pop it out, joke, shits lang. Oo, yung gano'n. Parang ayun talaga. Hindi lokohan ka. Oo, yun yung pinaka-interest sa kanya. So, sa experience ko naman sa last relationship, kaya ako nasabi sa kanya na huwag niyang aalisin yung respect ng dahil sa love. Kasi yung akin, na-disrespect yung sarili ng pamilya. At pamilya yung side ng ka-relationship ko. So, na-disrespect ko ng dahil sa love. Kasi sa kanya lang kasi mismo, kasi nakwento ko na naman sa inyo niya. So, nakwento ko na rin sa kanila. So, without further ado, yun nga, nalas ko yung respect ko sa family nga, family. So ngayon, bilang kuya sa kanya, siyempre, papaalalahanan ko na siya kasi napagdaanan ko na yun. Ayun, tinatama ko na yung mga pagkakamaling nagawa ko. Pero, yun lang naman yung ano yung pinaka-point ko nito. Ipakita mo lang talaga na, sincere ka. Consistent. Consistent ka sa kanya na parang, totoo yung nararamdaman ka. Kasi di naman kasi panghabang buhay, hindi ka tanggap din din. Matanggap na ganun. Kasi siyempre, wala namang magulang na gugustuhan na masaktan yung anak nila. Wala ring magulang na mag-aayaw na makita yung anak nila lumasaya sa isang lalaki, di ba? O sa isang babae. Wala namang ganun magulang na hayaan na lang yung kasiyahan ng anak nila. Kasi talagang gusto mo yung isang tao. Ipapakita mo hindi lang sa kanya. Hindi mo lang ipapakita sa kanya. Hindi papakita mo sa mga circles, friends, gano'n. Parang Kung gano'n ka consistent sa kanya, sa parents, sa friends, sa circle niya, gano'n din yung pag-ano. So parang Kasi, yun. ayun ang ginagawa ko na ngayon. So ayun yun, tinathird niya ako. Hindi naman ako. Ano ba yun? Day 2? Day 2. Day 2. Tapos nung day 3 hanggang street 6. dance.
Yung street dance, iniwan niya ako, kasama niya yun. Nagsimba ako, guys. Nagsimba ako. Iniwan niya yung kasama niya yun. Ako mag-isa, lonely ako yun. Hindi umuwi na ako. Nagsimba ako, guys. Sorry. Pero ako lang, support naman ako sa ano niya. Kasi siyempre, hindi lang naman kaibigan. Hindi lang naman pinsan or what. Parang yung na-develop namin kasi na yung brotherhood talaga na sobrang solid na walang siraan sa likod. Like, Walang backstaban. kung magsisiraan pa kami sa likod, ano kami sira ulo na mag-film pa dito ng ano? Hindi na. Hindi na Hindi doon. na. Hindi na. So, eto na nga. Ano nga yung tanong ko sa akin kanina? So, ano, ayun na, Ganda ng kursunada ko yung nakaano ko siya. so, I think yung bago na yun. Hindi, okay. So, ito yung na-realize ko. Ano yung mga bagay na na-realize mo? Yung sa paalala na binigay ko sa Yung paalala na ibigay sa akin ni Evan, through chat. So, ang na-realize ko dun, that ipaglaban talaga natin. Kasi hindi naman totally na magulang yung mag-desisyon sa sariling gusto natin eh. Kumbaga, tayo. Tayo Kasi kasi- mag-support na lang sila. Ganun. Kumbaga kung iyan tulad na dito sa isang movie or series. Just like yung kay Miles Morales, si Spider-Man, ito, Spider-Verse, na may linya siya doon na everyone told me how my story goes. Sorry guys. So, ayun nga, kung iyan tulad natin sa movie or series, kagaya nun sa Spider-Man and the Spider-Verse na linya ni Miles Morales is everyone told me how my story goes. Now it's my time to write my own story. Kumbaga ko yan, ito na yun sa totoong buhay. Walang pwedeng magsabi-sabi kung paano tatakbo yung story. Kumbaga, tayo yung mag-design, tayo yung magsusulat ng sarili natin story. Pero, pakaibat nun, kabuntot nun, dapat hindi mawawala yung respect sa iba. Kasi respeto ang isa sa susi sa tunay at magandang samahan. Kasi, Respeto ako sa'yo. sabi Stop it. Get some help. So yun nga, yun yung mga na-realize. So ako naman kasi na-realize ko lang. Siyempre, mali din yung ginawa ko na nabis ko yung respect sa both sides of our family. Pero wala na, nangyari na. So ngayon, na kailangan na yes, itama ko nila ang pagkakataon. Kumbaga, kung merong taong nakakaranas ng same experience na naranasan ko or mararanasan pa lang nila, kagaya ni Josh, na mararanasan niya pala, pinaalalahanan ko siya ng sobrang bata bago pa maging muli yung lahat na mawala na yung respeto niya sa ibang tao. Ano naman yun eh. Nagsisircle out lang naman talaga buhay niya. Makagawa tayo ng pagkakamali kasi hindi tayo perfecto. Pwede natin itama siya. Pwede tayo magbago. Pwede tayo magbago, pwede natin itama yan sa mga susunod pang araw. Kasi haba pa naman buhay natin, pero life is short, kaya enjoy natin yung buhay natin. Sana naman mga katropa, so baka may gusto pa sabihin bago tayo mag-end. Ang siguro shoutout ko na siya dito. Pwede na naman, go lang. Shoutout mo. OP lang ako dito. So, shoutout kay Aisel Mariz Adelantar. Mahal na mahal kita. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Oo, dami niya shoutout ako. Shoutout sa'yo, Doritos. Alam mo Doritos pala? nanonood ka, Doritos. Alam mo nanonood ka, pero shoutout sa'yo. So ayun guys, if you like this Thoughts Event episode, so syempre huwag niyo kalimutan mag-drop na like, Subscribe. syempre share mo na rin, tsaka And hit mo the na yung notification bell. At kung gusto mo may shoutout, comment down below na shoutout po. And pipila ako ng 5 tao para may shoutout sila sa end ng video ko. So ito yung pinaka-first ever Thoughts Event episode na may guest tayo. So asahan nyo sa mga susunod na thoughts ni Ben episodes natin. Tapos may mga guests pa tayo na iba-iba na pwede rin naman magbalik si Josh. Pwede. Lalo na pag dumating yung araw na magkaroon tayo, makamit na natin yung dream podcast natin para sa Thoughts Level. Pwede natin siya maging co-host na since meron namin agreement dalawa na cameraman. So yun guys, peace out. Signing out. Good.